experience ay mahalagang aspeto ng kasalukuyang issue at trend sa human resource management dahil direktang nakakaapekto ito sa kasiyahan, engagement at retention ng mga empleyado. Sa isang positibong employee experience, ang mga empleyado ay mas motivated at productive na nagreresulta ng mas magandang performance at mas mahabang turnover rates. Kasama dito ang lahat ng aspeto ng trabaho ng empleyado mula sa kanilang unang araw sa kumpanya hanggang sa kanilang pag-alis. Ang focus sa employee experience ay lalong pinalakas sa pag-usbong ng remote work at hybrid work models kung saan ang mga kumpanya ay nag-a-adjust upang mapanatili ang engagement at well-being ng kanilang mga empleyado, kahit na sila ay nagtatrabaho mula sa bahay. Ang pag-unlad ng technology at digital tools ay nagbibigay daan din sa mga kumpanya na mapabuti ang kanilang paraan ng pakikipag-ugnayan at suporta sa mga empleyado na mahalaga sa paglikha ng isang positibong work environment. Ang compensation ay isa rin sa mga pangunahing issue at trend sa human resource management dahil ito ay isang critical na elemento sa pag-akit at pagpapanatili ng talent. Ang patas at pagbigay na compensation packages ay nakakatulong upang masigurado na ang mga empleyado ay magsisiyahan at nananatiling loyal sa kumpanya. Sa kasalukuyan, maraming kumpanya ang nagre-review ng kanilang compensation structures upang masiguro na ito ay competitive at naayon sa mga bagong labor market conditions lalo na sa harap ng tumataas na inflation at pagbabago sa economic landscape. Bukod sa base salary, ang mga benepisyo tulad ng health insurance, retirement plans at bonuses ay nagiging mas mahalaga din sa mga empleyado. Ang transparency at regular na communication tungkol sa compensation ay critical din upang maiwasan ang mga misunderstanding at dissatisfaction na maaaring magdulot ng mataas na turnover at mababang moral. Naman natin ang isa sa mga current issue sa HRM. Ito ay ang effectiveness measurement. Ito ay tumutukoy sa mga paraan na ginagamit upang matukoy kung gaano kahusay yung role ng HR department sa isang organization. Ang layunin nito ay upang masiguro na ang mga strategy at policies ng HR ay effective at nakakatulong para maabot ang mga layunin o goals ng kumpanya. Para sa mga aspeto nito ay ang feedback mula sa mga empleyado, ang regular na pagkuha ng feedback sa pamamagitan ng survey at one-on-one meetings ay nabibigay daan sa HR na malaman ang mga issue at needs ng mga empleyado. Sa pamamagitan ng mga impormasyon na nakalap, mas magiging madali para sa mga HR na mag-adjust at pagbutihin ang kanilang mga policies at programa. Ang continuous learning o learning and development ay isa sa mga kasalukuyang issue sa HRM. Ang concept ng continuous learning ay tumutukoy sa walang tigil na proseso ng pagkatuto at pag-unlad ng mga empleyado sa loob ng isang kumpanya. Mahalaga ito dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at mga pamamaraan sa trabaho, kung saan kinakailangan ng mga empleyado na patuloy na mag-adapt at mag-improve ang kanilang skills para mapanatiling competitive. Sa HRM, ang pagkakaroon ng isang effective learning and development program ay nakakatulong sa pag-engage ng mga empleyado, pagtaas ng kanilang job satisfaction, at pagpapabuti ng overall performance ng kumpanya. Halimbawa, ang mga training session, workshop, at online courses ay ilan lamang sa mga paraan upang may pagpatuloy ang pagkatuto ng mga empleyado. Ang pagkakaroon ng access na ganitong mga resources ay nagiging motivation para sa mga empleyado na mag-improve at mag-ambag na mas malaki sa kanilang mga tungkulin. Ang employee retention at succession planning ay mahalagang issue at trend sa human resource management dahil ang mga ito ay direktang nakakaapekto sa katatagan at pag-unlad ng kumpanya. Ang epektibong retention strategies tulad ng pagpapabuti ng work-life balance, career development opportunities at pagkakaroon ng magandang company culture ay tumutulong upang mapanatili ang mga talentadong empleyado. Kasabay nito, ang succession planning ay mahalaga upang matiyak na may handang pumalit sa mga critical na posisyon sa oras ng pag-alis ng mga key employees sa pamamagitan ng pag-identify at pag-develop ng mga high potential employees. Nagiging handa ang kumpanya sa anumang pagbabago sa leadership at nagpapanatili ng continuity sa operasyon. Ang pagkakaroon ng integridad approach sa retention at succession planning ay nagpapalakas sa overall organizational resilience at long-term success. As the second of the biggest challenges for human resources management
Leadership development needs to be a critical strategic initiative, and HR professionals are faced with being expected to provide the essential structures, processes, tools, and point of view to make the best selection and develop the future leader of the organization. The WFPMA reports that across the globe, leadership development has been identified as a critical strategic initiative in ensuring that the right employees are retained, that the culture of the organization supports performance from within the gain market positions, and that managers are equipped to take on leadership roles of the future so that the organization is viable in the long term. Organization effectiveness ay ang antas kung saan makakamit ng isang organisasyon ang mga layunin nito. Nag-optimize ng mga pag-uunan, nagpapahusay ng mga pagganap at bumubuo ng mga kakayahan, kabilang sa mga pangunahing bahagi ang malakas na pamumuno, isang pinakamainam na estruktura ng organisasyon, isang positibong kultura, at ang mga sistema ng pagsukat ng pagganap, kabilang ng mga pangunahing bahagi ng matatag na kasanayan sa pamamahagi, sa positibong kultura ng organisasyon at sa sistema ng pagsukat ng pagganap upang matiyak ang pagkakahanay sa mga diskarteng layunin. Change management ay isang proseso na gumagabay sa pagbabago ng organisasyon sa pamamagitan ng pagliit ng pagtutol, pagpapadali sa pagbagay, at tiyak na pagpapatuloy. Ito ay nasasangkot sa malinaw na komunikasyon tungkol sa layunin ng pagbabago, mga benepisyo at epektibo sa mga empleyado, pagbibigay ng kinakailangan, pagsasanay at suporta, kay pag-ugnayan sa mga stakeholder, at patuloy ng pagsubaybay sa mga pag-unlad upang makagawa ng mga kinakailangang pagsasaayos. Tinitiyak ng epektibo pamamahala sa pagbabagong ang maayos na operasyon sa panahon ng mga transition, pagpapanatili ng pagiging produktibo at pagliit ng mga pangamba.